Hindi siguro. Ang date na inayos ng nanay ko para sa akin. Ang ganda pala ng caliber. Hi. Binibini. Ito. Ako ang iyong blind date, si Zuda Chang. Ano? Tingnan mo itong lugar na nahanap ko. Hindi ba maganda? May makakain, may maiinom, at malamig pa. Halika. Huwag. 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 Oo nga, may makakain at maiinom. Maaari ko bang itanong, ilang taon na po kayo? Ang lalaki, sa edad na 40 ay parang isang bulaklak. Ako, kulang ng kalahating bulaklak para maging 2 bulaklak. Hindi sobra, hindi kulang. Eksaktong 60. Ano? Paumanhin. Kung hindi lang sana namatay ng maaga ang mga asawa ko. Teka. Ang mga? Oo, matigas ang kapalaran ko. Napatay ko na ang 5 asawa ko. Pero huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi ka mapapatay. Paano mo naman sisiguraduhin? Ako, bibigyan kita ng Nike. Sige. Pagdating ng panahon, tandaan mong bilhan mo ang 3 anak ko ng tig-1 pares. Ano? Nagkaanak ka na? Oo. Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay ko? Aba, isa ka pa lang. Pinagsawaan na. Kadiri. Pwe. Dali! Ngayon na mismo. 3 palapag ng North City Building. Maghanap ng babaeng hahalili sa akin sa blind date. North City Building. Hindi ba iyon malapit lang? Kailangan mong sirain. Ang bayad ay 10,000. 10,000. Sa 10,000 ito, ang pera para sa mga materyales na kailangan ko para sa aking disenyo. Makukuha ko na. Kaya kong tanggapin. Pangulo, ang blind date ninyo ngayon ay hindi maaaring. Pababayaan na naman. Narinig kong siyang Master Sekinai nakipag-blind date na sa mahigit 10 anak ng mayayaman kung maunahan niya. Ang 20% shares na iyon, ang mga ari-arian na iniwan ni Lolo at Lola, maaaring mawala. Sa mundo ng negosyo, sariling diskarte ang kailangan. Ang tiket para sa labanan ng shares. Palagi namang mayroon. Ngunit sabihin ko muna, ang patakaran sa laro ko ay ang talunan. Hindi na muling makakasama sa mesa. Pero nag-aalala ako sa sakit mo. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako kukunin ng Panginoon ng kamatayan. Ikaw naman, ituwid mo lang ang iyong takot. Sir, nakarating na tayo. Ilang taon na ang nakalipas. Nahihilo pa rin ang CEO tuwing may nakikitang babae, nagiging itim at puti rin ang nakikita niya. Naway pagpalain tayo ng langit. Sana ngayong araw ay may dumating na babae na hindi mag-allergy sa CEO. Ikaw ba yung makikipag-date sa akin ngayon? Sasabihin ko na kaagad sa'yo ang totoo. Kung gusto mo akong pakasalan, dapat 100,000,000 ang dowry. At itong 3 ginto, dapat 3 kilo. Pangalan ko ang gagamitin ng anak. Pangalan mo rin? Kung may dagdag na bayad.
Ang pera ng pamilya ko, hindi problema kahit 1,000 beses kang pakasalan. Pero ikaw, bago ka magbigay ng presyo, dapat matuto kang suriin ang pagkatao ng bibili. Ang executive director ng G Group, si Ji Yanjo. Paano siya? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang makikipag-date sa akin ay ang CEO ng G Group? Paano ko naman iisipin na ang makikipag-date sa akin ay ang amo ko? Kung malaman nila, bahala na. Ang pinakamagandang estratehiya ay ang tumakas. Naalala ko bigla. May kailangan pa ako sa bahay. Aalis na ako. Sir, kayo po ay. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Gumaling na ba ang sakit ko? O dahil sa kanya ang babaeng nahawakan ko? Pasensya na. Ikaw ang nangahas. Nagsisimula na ang countdown. 3. Hindi naman nagiging itim at puti ang aking paningin. 2. Hindi rin ako nahihilo. 1. Tapos na ang countdown. May oras ka ba ngayon? Meron. Bakit? Sumama ka sa akin sa Civil Affairs Bureau. Magpapakasal ako sa iyo. Ano? Bakit hindi ako makahanap ng gwapong lalaking bulag tulad niya? Dowry, bibigyan kita ng 100 milyong piso. Ang 3 ginto ay bibigyan kita ng 3 kilo. Ang anak na ipanganak ay sa iyo rin ang apelyido. Hindi na ako makakapanganak. Nagkaanak ako ng 3 sa ex-boyfriend ko. Sabi ng doktor, sobra akong nanghina. Hindi na ako makakapag-anak sa buong buhay ko. Ayos lang? Mula ngayon ang mga anak mo ay mga anak ko na. Pero ayaw kanilang tawaging ama. Sa negosasyon, karaniwan akong nagbibigay ng 3 pagkakataon sa kabilang panig. Sa pagtakas ay 1 lang ang ibibigay ko. Masamang balita, wala ka ng pagkakataon. Kung tatakas ka ulit, hulaan mo kung alin ang una mong matatanggap, ang wedding ring o ang notice ng pagkalugi. Gwapong lalaki, may kapatid ka pa ba sa bahay? Pwede mo ba akong ipakilala sa isa? Ikaw, Ikaw, anong nangyari sa iyo? ano ito? Pangulo, bakit kayo lang mag-isa? Nasaan ang inyong ka-blind date? Tumakas. Sinabi ng matanda na, kung sino ang unang ikasal, siya ang makakakuha ng 20% ng shares. Hindi. Kailangan kong mag-isip ng paraan agad para mahanap kayo ng angkop na ka-blind date. Kansilahin ang susunod lahat ng arranged dates. Dahil ang katawang ito, naniniwala siya lang ang antidote? Kung gayon, siya lang ang makakatulong sa akin na malutas ang lahat ng problema. Huminto ka. Walang silbi. Hinahanap ko sa 10 milya at 8 nayon para lang makahanap ng ganito na handang magbayad ng 200,000 dote. Tinira mo Nanay. pa sa akin. Kumalma ka. Tingnan mo't hindi kita papatayin. Tingnan mo't Nanay. hindi kita papatayin. Papatayin kita. Kalma. Papatayin kita. Nanay, kailan mo ibibigay sa akin ng buo ang 200,000 para sa European tour?
Ako na lang ang natira sa klase namin na hindi pa nakakabayad. Huwag mo akong ipahiya. Sobrang nagmamadali ka para ipakasal ako sa taong iyon na ikinamatay ng 5 asawa, 60 taong gulang na matanda. Para lang makalikom ng pera, para makapaglakbay siya sa ibang bansa. Ano sa tingin mo? Inalagaan kita ng mahigit 20 taon. Hindi ba para lang makakuha ng magandang presyo? Sinasabi ko sa'yo, maya-maya ay, pupunta ka sa bahay ni Zoo para humingi ng tawad. Yung 200,000 regalo sa kasal, natanggap ko na. Ang lalaking ito. Gusto mo o hindi, pakakasalan mo siya. Kung ayaw mo, kakasal ka pa rin. Ma, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa'yo. Tanghaling tapat, anong pinagsasabi mong gising? Salamat sa'yo sa mga taong ito. Wala kang binili para sa akin. Kaya wala akong kailangang ayusin na gamit. Salamat din sa paghaharang mo sa akin sa daan. Hindi na ako makakauwi. Kaya kong tumakas ng tumakas. Fiance, ang 200,000 ay tumakas, habulin niyo siya. Kailangan ko ng tulong. Hoy, matandang Zoo, kumuha ka ng 2 talampakang pulang tela. Pwede mo nang dalhin ang asawa mo. Pauwi at pumasok sa kwarto ng bagong kasal. Tinutulungan tayo ng Diyos na si Tiancy. 200,000. Nakuha na. Sa tingin ko hindi. Siya, bilisan mo. Ay hindi. Tatakas ang haliparot na ito. Habulin nyo. Habulin. Bahala ka dyan. Habulin nyo. Sa akin ka muna titira nitong mga araw. Hindi ka mahahanap ng nanay mo. E paano naman ang presidente doon? Kung makilala niya ako, malalagot ako. Eh di mag-resign ka. Maraming magagandang trabaho sa labas. Pero gusto ko lang manatili sa tabi ni Presidente G. Magtrabaho. Muntik ko nang makalimutan. Noon, ayaw magbigay ng nanay mo ng matrikula. Si Presidente G ang nagbigay sa atin ng paaralan. Ng isang batch ng scholarship. Oo nga, kung wala siya, baka hindi pa ako nakapagkolehiyo. Huwag kang mag-alala. Ang G Group. Sa departamento lang na ito. May ilang libong tao na. Lalo na at naka-makeup ka pa. Si Presidente G, hindi ka mahahanap. Presidente, sa wakas ay natagpuan na. Nahuli ka ng 3 minuto. Presidente, natagpuan ko na ang babaeng dapat sanang makikipag-ayos sa iyo. Inamin na niya ang lahat. Sabi niya, ang babaeng nakipag-ayos para sa kanya ay nahanap niya sa isang part-time job group. Hindi rin niya nakita ang tao mismo. Ang kabilang panig ay gumamit ng dummy account. Ito ang account. Patuloy na imbestigahan ng palihim. Kahit pabaliktarin ang buong lungsod, hanapin ninyo sa akin ang babaeng ito. Opo. Bukod dito, ito ang plano na inihain ng Departamento ng Disenyo. Ngayon kaagad, hanapin ninyo sa akin ang taong gumawa ng planong ito. Opo. Pinapatawag kayo ng presidente. Ano? Presidente, pinatawag niyo po ba ako? Itong proposal, ikaw ang gumawa? Opo. Ano ang ibig sabihin nito? Ito po ay isang pattern ng tela. Kailangan po itong gamitin sa disenyo. Kaya ginawa ko po itong marka. Maganda ang pagkakasulat. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Sige po. Kumusta? Napakalaking takot sa akin. Akala ko natuklasan ng presidente ang proposal na ikaw ang tumulong sa akin na magsulat. Mabuti na lang hindi. Pupunta lang ako sa banyo.
Nagkita na ba tayo dati? Nagkita na ba tayo dati? Noong nakaraang malaking pagpupulong. Ako ang bagong kinatawan ng design department. Anong pangalan mo? Chen Jian siya. Tamang-tama, may pag-uusapan tayo. Lumabas na ang resulta ng design competition para sa pagpili ng overseas director ng kumpanya, pero may dalawang magkaparehong disenyo na natuklasan ng management. Ang isa ay nakapangalan kay Jiang Xingyue at ang isa ay nakapangalan kay Shen Jiangxia. Kailangan ninyong magpaliwanag sa presidente. Presidente, naku, pati ito maliit na bagay na abala kayo. Shen Jiangxia, tanggal ka na dahil sa paglabag sa plagiarism. Umalis ka na. Manager Bai. Paano mo nasabing ako ang nanggaya kay Jiang Xingyue at hindi siya ang nanggaya sa akin? Bakit? Dahil sa pamilyang Jiang na nasa likod niya. Tama. Ang daming koneksyon ng pamilyang Jiang. Bakit pa nila gagayahin ang kay Shen Jiangxia? Oo nga. Sa tingin ko, si Shen Jiangxia ang nanggaya sa iba at siya pa ang nagpapanggap na biktima. Kung kaya niyang nakawin ang disenyo ko ngayon, bukas kaya niya na ring nakawin ang sa inyo. Hindi dapat manatili ang ganyang tao sa GC Group. Tama. Umalis ka na. Umalis ka na. Tumahimik kayo. Ilang sandali pa lang akong nawawala sa design department. Kailan pa? Kayo ang naging may-ari ng desisyon dito? Ang GC Group ay hindi naniniwala sa koneksyon, hindi naniniwala sa background, kundi sa ebidensya lamang. Sino sa inyo ang may ebidensya? Shen Jiangxia? Yumuko ka at umamin ng kasalanan ngayon, maaari ko pa itong pag-isipan na patawarin ka. Ang may hirap na tao talagang hindi mahalaga ang buhay. Noong nakaraan, nang kinopya ko ang iyo, wala kang paraan para patunayan ang iyong sarili. Ngayon, mabuti pang tanggapin mo na lang ito ng tahimik. Ang leksyon na ibinigay mo sa akin noong huli, panahon na para suriin ang resulta ng pagtuturo. Ikaw? Huwag kang magpanggap dito. Maging ang ebidensya ay nawasak ko na. Imposible. Nakasulat ba ang pangalan mo sa iyong damit? Paano mo nalaman? Sa damit na ito, nakasulat nga ang pangalan ko. Hindi. Imposible. Sino pa ang hindi naniniwala? Ito ang disenyo ko. Kung ganon, tingnan nyo ng mabuti ang laylayan ng palda. Anong meron sa laylayan? Hindi ba pattern lang yan? Sandali. Parang hindi naman ordinaryong pattern ito. Mas mukha itong mga letra. Mga letra? Anong nakasulat diyan? Ni hindi ko mabasa ito. Ang tawag dito ay birdworm script. Sikat ito noong panahon ng Chung Qiu at Zhang Wo. Ang inspirasyon sa disenyo ko, nagmula sa mga pinta ng bulaklak at ibon, kaya sinadya kong gumamit ng birdworm script para palitan ang tradisyonal na pattern. Shen Jiangxia, huwag mong akalaing uulitin mo lang ang ideya ng disenyo ko at agad lang sa'yo na iyon. Talagang ang kapal mo. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nasasampulan. Gusto mo bang tingnan ng mabuti kung ano talaga ang nakasulat dito? Nakakita ako ng isang database ng mga font. Basta i-upload lang natin ang larawan. Maaari nitong i-convert ang iba't ibang sinaunang estilo ng sulat sa makabagong mga karakter. Sige, subukan mo na dali. Lumabas na. Ang nakasulat dito ay... Yan Grabe. pala ang nakasulat. Bakit niyo ako tinititigan? Xingyue, mas mabuti sigurong ikaw na mismo ang tumingin. Shen Jiangxia. Huwag mong sabihin, gusto mong sabihin, na Shen Jiangxia rin ang pangalan mo? Matalino rin pala siya. Presidente, hindi pa kita nakitang ganito magpuri ng isang babae. Mula nang ninakaw mo ang huling draft ng disenyo ko, natutunan kong isama ang pangalan ko sa mismong disenyo para wala nang makapagnakaw nito. Salamat sa iyo, Teacher Jiang. Shen Jiangxia, bakit ka ba ganyan? Ako ang ganyan? Manager Bai. Nang hindi man lang nag-iimbestiga, pinatalsik mo ako. Hindi ba iyan ayan ganyan? Ninakaw ni Jiang Xingyue ang disenyo ko, tapos ako pa ang pinagbintangan. Hindi ba iyan ganyan? Sinasabi ko lang ang totoo. Tinatawag mo na akong ganyan? Ikaw. Binibining Shen. Dapat ayusin mo na ang workstation mo. Shen Jiangxia, ngayon alam mo na, hindi ba? Ang pamilya namin at ang pamilya ni Kuya Yan Zhao ay matagal nang magkaibigan. Imposibleng patalsikin niya ako. Ang 3 henerasyon ng pamilya Jiang, ang ginintuang posisyon na naitayo ng pera, ay ginagamit para apihin kayong mga walang kwentang langgam. Ang ginintuang plataporma na inukit ng 3 henerasyon ng aming Jiang family, gamit ang pera ay ginagamit para apihin ang mga walang saysay na langaw na tulad ninyo. Ayusin mo ang iyong workstation. Ang tagapamahala ay hindi umuupo sa ordinaryong lugar ng mga empleyado. Ngayon, opisyal kong inaanunsyo
ang paghirang kay Miss Shen Jiangxia bilang tagapamahala ng proyektong ito. Ano? Tungkol naman sa iyo. Tanggal ka na sa trabaho. Miss Jiang, pwede mo nang ayusin ang iyong gamit at umalis. Ang iba ay pwede nang umalis. Miss Shen, ito ang iyong identity badge bilang project manager. Salamat. Naisumbong ka na ng iyong employer. Hindi ko nabibigyan pansin ang pagtakas mo noon. Bilisan mo at pumunta sa ilalim ng G's Group Building. Kung hindi, pananagutan mo ang iyong gagawin. Mayroon kang bagong friend request. May bago kang friend request. Ikaw? Ako. Xiaxia, nagkapalit tayo ng cellphone kanina. Dali, ibalik mo sa akin ang akin. May client akong kailangan i-add. Oo. Ito. Sobrang kinabahan ako. Mr. G, pasensya na po. Hindi ko po dapat ginaya ang inyong date. Pakiusap, patawarin niyo na po ako. Palayain niyo na po ako. Palalayain kita kung papayag ka sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Pakasalan mo ako. Mr. G, huwag niyo na po akong biruin. Hindi ako nagbibiro. Ikaw ay nag-date para sa iba. Hindi ba't pera lang ang gusto mo? Kaya kong bigyan ka ng higit pa. Kaya pala sa tingin niya, ganito akong klaseng babae. Kailangan ko ng pera, pero hindi ko kinikita lahat ng pera. Bastos, para akitin ang aking Kuya Yanzhou. Ang kapal ng makeup mo? Hintayin mong ako mismo ang magtanggal niyan. Shen Jiangxia. Bakit ikaw? Wala pang naglakas loob na tumakas sa harap ko pagkatapos tumakas at magtago ulit sa ilalim ng aking ilong. Ikaw ang una. Interesado ka ba na ibahagi ang iyong mga karanasan sa akin? Ako. Huwag mong sabihing hindi. Ako, ang kagalang-galang na CEO ng G Group, pinaglalaruan ng isang empleyado. Sabihin mo, hindi ba ako dapat humingi ng kabayaran? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Kasi, Punasan mo ang iyong muka. Baka sipunin ka. ano ba itong pinag-iisipan ko? Kakaiba naman. Bakit ka pumikit kanina? Naisip mo ba? Naisip ko kung paano magiging kapaki-pakinabang sa kumpanya.
Salamat. Ang dowry ay hindi bababa sa 100 milyon. Ang 3 ginto ay hindi bababa sa 3 kilo. Kapag nagkaroon tayo ng anak, susunod sa iyong apelyido. Manager G, alam ko na talagang nagkamali ako. Ano ang balak mong ipambayad sa akin? Sige na, aalis na lang ako sa G Group. Sino ang nagsabing aalis ka na? Hindi mo ako aalisin? Hindi lang kita hindi aalisin. Ipopromote pa kita. Tingnan mo, ang posisyon ng asawa ng presidente. Gusto mo bang malaman ang tungkol dito? Tingnan mo, ang posisyon ng asawa ng CEO. Interesado ka bang malaman? Huwag kang masyadong ma-excite. Sir G, sapat na ang isang beses sa ganitong biro. Hindi kita binibiro. Kung ganoon, bigyan mo naman ako ng dahilan. Imposible namang wala lang. Ayaw. An mo akong pakasalan. Sino ba ang ayaw pakasalan ng isang mahusay na babaeng tulad mo? Sino ba ang ayaw pakasalan ng isang mahusay na babaeng tulad mo? Kung ganoon, pag-iisipan ko. Bilisan mo, dahil kailangan ko ng asawa ng CEO ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Shaksha, bilisan mong tingnan. Ang proyekto na hawak mo ay inilabas na ng ating kalaban, ang She Group. Ngayon, pinaghihinalaan ka ng lahat na ikaw ang nag-leak. Paano nangyari ito? Ang pinakamalala, ngayon ay nagpasya ang international group na makipagtulungan sa She Group. Paano na ito? Shen Jiansha. Ayon sa investigasyon, ang IP na nag-leak ng disenyo ng kumpanya ay nanggaling sa computer mo. Ngayon, nagpa siya ang kumpanya na tanggalin ka sa trabaho. Hindi ko tinatanggap. Nag-a-apply ako para sa re-evaluation. Sasabihin mong re-evaluation ay re-evaluation? Akala mo ba ikaw ang asawa ng CEO? Kung gusto mo ng re-evaluation, ipagpaalam mo sa CEO. Inaprobahan ko. May tutol ka ba? May punto si Shen Jiangsha. Ang bagay na ito ay kailangan pa talagang imbestigahan ng mas malalim. Ako, si Ji Yanzhou, ang magagarantiya para sa kanya. Ikaw ang magagarantiya para sa kanya? Sa tingin ko ay wala ka ng pag-asa at hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo. Ngayon, bumagsak ang stock ng G ng 20%. Ang proyektong ito, ikaw ang labis na nagtulak? Hindi ba dapat kang magbitiw sa tungkulin? Sinasabi ko sa iyo, ipapaalis ko ang babaeng ito ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Huling sandali. Mayroon pa kayong 2 araw. Kaya mo bang maglabas ng draft na higit pa sa orihinal sa loob ng 2 araw? Kaya mo ba? Paano kung sabihin kong, kaya ko? Ikaw lang? Isang pulubi na nagtatrabaho sa GC Group? Bakit ko bibigyan ng pagkakataon? Dahil naniniwala ako sa kanyang kakayahan. Kung hindi siya makapagsumite ng kwalipikadong disenyo pagkatapos ng 2 araw, ako, si Ji Yanzhou, ay magbibitiw sa pagiging CEO. 2 araw kung 2 araw. Maghihintay ako para makita kung paano ka lalabas sa opisina ng CEO pagkatapos ng 2 araw. COG, sa totoo lang, hindi mo na kailangan gawin ito para sa akin. Kung mawalan ako ng trabaho, makakahanap pa ako ng iba. Tama. Kung mawalan ako ng trabaho, makakahanap din ako ng iba. Hindi yan pareho. Paano naging hindi pareho? Ikaw ang CEO. Ako ay isang maliit na empleyado lang. Shen Tayo. Jia, ang iyong pangarap ay hindi mababa. Para sa akin, ang iyong trabaho ay kasing halaga ng sa akin. Magpatuloy ka sa pagtatrabaho, huwag kang mag-alala. Sige. CEO, paano mo naman maisasanla ang iyong posisyon? Ito ang tanging ari-arian na naiwan ng yumao nating lolo at lola. Wala na itong balikan. Hindi mo na ako kailangan pang kumbinsihin. Hindi ka naman karaniwang taong padalos-dalos. Bakit kapag siginang Shen na? Para kang baguhan. Hindi mo na iyan kailangang pakialaman. Pinagkakatiwalaan ko lang siya na hinding-hindi siya ang naglabas ng sekreto. Sapat na ang tiwala. Ji Yanzhou, hindi kita bibiguin.
Anong problema? Wala kang inspirasyon? Ikaw? Bakit ka nandito? Ang paghahanda ay hindi sayang sa oras. Kumain muna tayo ng hapunan bago mag-overtime. Wala na akong gana ngayon. Kalahati na ang nakalipas sa 2 araw. Baka pagkatapos nito ay mamamatay na ako. Isang hapunan. Para mo nang sinabing ito ang iyong huling pagkain. Hindi naman ganoon ka, Owe. Hindi ka pa kumakain ng isang araw, baka magkasakit ka sa tiyan. Anong sinabi mo? Baka magkasakit ka sa tiyan. Hindi iyan. Isang araw ka nang hindi kumakain. Hindi rin iyan. Isang hapunan. Para mo nang sinabing ito ang iyong huling pagkain. Tama, iyan nga. Yes, may naiisip na ako. Kumain ka na? Matapos ang pagtatalakayan, ang matataas na posisyon ay nagkakaisang naniniwala na ang disenyo ng C Group ang pinakamahusay. Ngunit Bakit mayroon pang ngunit? Ewan ko ba? Ngunit matapos suriin ng head office na pagdesisyonan na ang disenyo ng G Group ay mas angkop sa proyekto na ito, kaya sa pagkakataong ito, ang nagwagi ay ang G Group. Ako? Hindi ako sangayon. Ang pinakamahusay, hindi ba't yun din ang pinakaangkop? Bakit sila ang pinili mo? Mukhang hindi gaanong nauunawaan ni Mr. She ang proyektong ito. Nga pala, Mr. G, nabalitaan ko na ang overseas group dapat sana ay sa She makikipag-ugnayan at pumirma ng kontrata. Paano mo nagawang muling buhayin ang pagkakataon at makuha ang kooperasyong ito? Oo nga. Sabihin mo sa amin. Sobra naman ang papuri ninyo. Ang pinakamalaking nagawa ay hindi sa akin, kundi sa taong nasa tabi ko, ang designer, si Binibining Shen Jiansha. Ginang Shen, pakisabi sa kanila. Ako? Ako ba? Ginang Presidente, marami ka pang pagkakataon na magsalita sa aking lugar, sa hinaharap. Sanayin mo na ngayon. Sa umpisa, marami akong ginugol na oras para matapos ang unang bersyon ng disenyo. Ang highlight ng unang bersyon ng disenyo ay nasa hem ng palda, na pinalamutian ng maraming kamilya. Ngunit sino ang nakakaalam na ilang araw pa lang ang nakalipas, ninakaw ang disenyo kong ito. Sa simula, wala talaga akong magawa na tapusin sa loob ng 2 araw. Ang isang disenyo na mas hihigit pa sa unang bersyon, halos imposible. Isang salita ni Ginoong G, ang nakapagpaalala sa akin. Isang late night snack? Sinasabi mo na parang huling hapunan? Oo, iyon nga. Bigla kong naalala, kapag nalalagas ang kamelya, buo itong nalalagas kasama ang calyx, kaya ang isa pa nitong pangalan ay putol na bulaklak. Dahil ang pangunahing benta ng produktong ito ay sa ibang bansa, kaya nag-research ako at nalaman kong itinuturing ng mga lokal ang putol na bulaklak bilang masamang simbolo at hindi nila gusto ang bulaklak na ito. Kaya, kahit maganda ang unang bersyon ng disenyo, hindi ito angkop para sa ibang bansa. Sayang naman, ang kumpanyang nagnakaw ng disenyo ko, mula sa itaas hanggang sa ibaba, walang kahit isa ang nakatuklas nito. Ginoong Xie, tama ako, hindi ba? Boss, masamang balita. Nabigo ang kooperasyon, lahat ng damit na nauna naming ginawa ay nasira. Ngayon, ang kumpanya ay puro naghahabol sa utang. Walang kwenta ka. Ninakaw mo ang disenyo. Nang ibenta mo sa akin, sinabi mong siguradong magiging successful. Binigyan kita ng 1 bilyon. Para bayaran ang utang mo sa sugal. Ganito mo ako gagantihan? Lumabas ka rito. Binibining Shen, tunay kang may kakayahan sa murang edad. Magkano ang ibibigay sa'yo ni Ginoong G? Handa akong magbigay ng 3 beses. Binibining Shen, siguro ay nabasa mo na ng maigi ang iyong promotion announcement, hindi ba? Anong ibig sabihin mo? Section 9 ng anunsyo.
Kung umalis ka sa aking radius nang walang pahintulot, ang buong disenyo na komunidad ay makakatanggap ng warrant of arrest mula sa asawa ng CEO. Aray, Bakit ka nagmamadali? gusto ko lang sundan ang mga yapak mo, CEO. Hindi mo kailangang humabol. Mananatili ako rito at hihintayin ka. Kaya, pakasalan mo ako, okay? CEO, CEO, mag-uumpisa na ang pambansang paligsahan sa disenyo para sa mga bagong talento. Napili si Binibining Shen. Ito ang mga kaugnay na materyales na ipinadala ng mga organizer. Talaga? Nga pala, Binibining Shen? Ano ang ginagawa ninyo kanina ng CEO? Dadaan lang ako sa banyo. Bakit medyo marumi ang sahig dito? Ate, pakipunasan mo nga pala ang sahig mamaya. Binibining Shen. Binibining Shen. Interesado ka ba? Na makipag-ugnayan sa akin? Diretsahan na. Basta, umalis ka sa New Talent Design Competition. Sabihin mo lang ang presyo, ikaw bahala. Salamat sa pagpapahalaga mo, pero hindi ako interesado. Mga bata, huwag masyado magsalita ng mayabang. Pag-isipan mo pa ng mabuti. Hihintayin ko ang balita mo. Ang perang naipon ko sa mga nakaraang taon ay sapat na para sa materyales. Sa wakas ay magagawa ko na ang disenyong iyon sa isang tapos na produkto para sa paligsahan. Ang hirap mong hanapin. Anong ginagawa mo rito? Shaksya, ikaw ngayon ay isang mahusay na taga-disenyo, pinapahiya mo talaga ang iyong ina, hindi ba? Sabihin mo na lang kung anong sasabihin mo. Ngayon na ikaw ay naging isang mahusay na taga-disenyo, marahil ay kumikita ka rin ng malaki, hindi ba? Kaya naman mag-intern na ang kapatid mo. Nakakapagod sumakay sa subway, iniisip ng nanay na bilhan siya ng kotse. Ikaw na bilang ate, hindi ba dapat kang magbigay ng kaunting tulong? Sabihin mo sa kanya na maghanap ng kahit anong night spot. Ihiwalay lang ang dalawang paa. Ang pera ay papasok sa bulsa. Kailangan pa bang humingi sa pamilya? Anong pinagsasabi mo? Ito ang unang beses na lumabas ako. Noong nag-intern ako, ito ang eksaktong sinabi mo sa akin. Noong panahong iyon, ako. Tama na, dumating ako ngayon, hindi para pakinggan ang pagpapanggap mong mahirap. 200,000, bilisan mong ibigay ang pera. 200,000? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Hindi mo ibibigay, di ba? Bilisan nyo, tingnan nyo. Ang anak kong pinahirapan kong palakihin. Hindi ako kinikilala kapag may pera. Ang Tumayo nanay ka. niyang ito. Bilisan mo, bumangon ka. Bumangon ka. Tingnan nyo. Okay, kailangan mo akong bigyan ng kaunting panahon para makalikom ng pera. Mamayang hapon na ulit tayo magkita. Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa akin. Pwe. Pasok. Bakit? Sergi, uurong na ako sa kompetisyong ito. Bakit? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Magkasama nating hanapan ng solusyon. Ayoko lang talagang sumali. Mr. G, kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Tigil. Kaya ba ang sinabi mo dati na gusto mo akong abutin ay puro biro lang? Biro lang. Kalimutan mo na. Kuya Yanjao, Bakit ka nandito? alam ko ang totoo kung bakit biglang hindi sumali si Shenzhen siya sa design contest. Nakita ko mismo kung paano sinuhulan ni Mr. Shi si Shen Jiangsha. Sinabi niyang basta umatras siya sa design contest,
pwede niyang diktahan ang presyo. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoong totoo. Boss G, talaga po ba kayong naniniwala sa sinabi ni Miss Jiang tungkol sa ugali ni Miss Shen? Gusto mo bang mag-training sa Africa? Mapagkakatiwalaan ba ang sinasabi ni Jiang Xinye? Mabuti naman po, mabuti naman po. Ngunit, ang atensyon na ibinibigay nyo ngayon kay Miss Shen ay hindi na mukhang ginagamit lang siya bilang tool para sa kasal. Saan po tayo pupunta ngayon? Maghahanap ng mall para bumili ng regalo. Kailangan iyong makapagpasaya sa babae. Ibigay mo ang pera. Ang lahat ng ipon ko nitong mga nakaraang taon ay narito na. Mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Aking mabuting anak, anong wala ng ugnayan? Hindi pa nagtatapos sa pag-aaral ang kapatid mo. Sa susunod, pakakasal siya, magkakaanak, magsisettle down sa malaking syudad, bibili ng bahay, at magpaparehistro. Kailangan ng mag-aalaga sa bata, hindi ba? Hindi mawawala ang tulong mo bilang nakatatandang kapatid. Paano naman ako, bilang nanay, makapapayag na putulin ang ugnayan sa iyo? Kaya pala, dati ay nasabi ko iyon sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Nakipag-blind date ka para sa iba? Hindi ba para lang sa pera? Wag po, boss. Boss, kung hindi niya po sa inyo sinabi, siguradong may dahilan po siya. Kung pupunta kayo doon ngayon, masisira lang ang araw niya. Tama ka. Kahit ano paman, sinasabi ko na sa iyo, huwag mong isipin na ang 20,000 iyon ay makakapagpaalis sa akin. Siguradong babalikan pa rin kita. Kadiri, talaga bang akala niya ay si Grey Wolf siya? Tara na. Teka. Mr. C, wag mo na akong tawagan ulit. Hindi ko kayang pagtaksilan ang G-Group. Kung wala ang pondo para sa materyales na ito, paano ko ire-recreate ang damit na ito? Paano ako makakagawa ng produkto para sa kompetisyon? Paano ko naman masasabi? Nakarapat-dapat akong tumayo sa tabi niya. Shaxia, talagang ipinagmamalaki ka ng ating kumpanya. Binabati kita. Binabati ako? Para saan? Ang resulta ng design competition, hindi mo ba nakita? Paano nangyari ito? Pero umalis na ako sa kompetisyon. Pinulot ng CEO ang iyong disenyo, dinikit at ibinalik sa orihinal na anyo, at ipinasa sa kompetisyon. At saka, dumating si MS Jiang, siniraan kanya sa harap ng CEO, pero ang CEO ay naniwala sa iyo mula sa simula hanggang sa huli. CEO, nasaan siya? Siya ngayon, Anong nangyari sa kanya? sa totoo lang, kaarawan ng CEO ngayon. Pero, noong 8 taong gulang pa lamang siya, naaksidente ang kanyang mga magulang habang papunta sa kanyang birthday celebration at namatay sila. Simula noon, hindi na siya nag-celebrate ng kaarawan. Aalis na ako. Bakit ka naririto? Pasok ka. Ako, gusto kong magpasalamat sa iyo. Para saan?
Salamat sa pagpulot mo ng aking disenyo at isinali mo sa kompetisyon. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin nang walang pasubali. At salamat din sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Paano mo ako babayaran? Kaya paano mo ako babayaran? Kung ganon, ililibre na lang kita ng kain. Isang kainan? Hindi sapat para sa akin. Kung ganon, 2 kainan. Kung wala ka nang sasabihin, ako, aalis na. Huwag kang umalis. Pwede ka bang samahan ako saglit? Ngayon, siya, siguradong kailangan ng kasama. Sige, hindi ako aalis. Dito lang ako, sasamahan kita. Narinig ko kay Secretary Kim. Kaarawan mo ngayon. Maligayang kaarawan. Mula ngayon, sasama ako sa iyo. Ikaw, bitawan mo ako. Ayaw. Ang birthday boy ang masusunod ngayon. Huwag kang matakot. Kung mag-isa kang uuwi ngayong gabi, hindi ito ligtas. Papasundo kita kay Secretary Kim. Ikaw? Saan ka pupunta? Maliligo lang ng malamig na tubig. Bakit? Gusto mong sumama? Hayaan mo na, hindi na kita aasar. Darating na si Secretary Kim maya-maya. Ang regalo? Tandaan mong ibigay sa akin sa susunod? Ako? Ako mismo, ibibigay ko ang sarili ko bilang regalo sa'yo. Okay lang ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko. Mula nang ako'y bata pa, lagi akong tinatawag ng aking ina na pampagasta. Noong ako'y 18 taong gulang, gusto kong mag-aral sa Design Academy. Ngunit, ang acceptance letter ay kinuha ng kapatid ko at ginawang paper airplane. Kalaunan, naisip ko, pwede rin naman akong mag-aral sa ibang universidad. Ngunit, hindi lang ako binigyan ng pera ng nanay ko, kundi gusto pa niya akong ibenta sa matandang binata na iyon. Sa panahon ng aking lubos na kawalan ng pag-asa, may isang mabuting tao na nagbigay sa akin ng pera. Ang taong iyon ay si Jian Zhao. Jian Zhao, mahal kita. Gising ka na. Bakit ang aga mo namang gumising? Dahil ang maagang ibon nakakakuha ng uod. Naghahalikan na naman. Hindi ka pa ba nagsawa kahapon? Hindi ka ba napapagod? Hindi ako napapagod. Bakit hindi?
patutunayan ko sa iyo. Ay naku. Sige na, sige na. May interview pa ako mamaya. Sige, yakapin mo muna ako saglit. Ang panauhing pandangal natin ngayong araw ay ang bagong bituin sa larangan ng disenyo na ngayon ay kilalang kilala, si Shen Jiansha. Magandang araw, Miss Shen. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa host po. Nag-imbita rin kami ng dalawang misteryosong panauhin ngayon. Marahil mula sa kanilang mga bibig, makikilala natin ang isang bagong Miss Shen. Ngayon, anyayahan na natin ang dalawang panauhin. Anak ko, alam ni nanay, galit ka kay nanay dahil ayaw kitang bilhan ng mamahaling bag, kaya ayaw mong umuwi. Pero miss na miss ka talaga ni nanay. Miss ako? Gusto mo ba akong ipakasal agad sa isang 60 taong gulang na matanda na namatayan na ng 5 asawa para magkaroon ka ng dowry? O gusto mong kunin lahat ng pera ko para pambili ng bahay at kotse ng kapatid ko? Ate, kung hindi talaga pwede, hindi na ako mag-aaral. Magtatrabaho ako para bilhan ka ng mamahaling bag. Huwag mo lang sana siraan si nanay. Miss Shen, ito ba ang tamang saloobin ng isang anak? Tita, sa tingin ko, sobra mo siyang binibigyan ng layaw mula pa pagkabata. Isa lang ang anak kong babae. Kung hindi ko siya lalayawan, sino pa ang lalayawan ko? Ate, tingnan mo. Maagang pumunta si nanay sa palengke ng isda para lang ipagluto ka ng paborito mong seafood congee. Hindi ako kumakain ng seafood. Kapag gusto mo ng isda, kailangan mong magtubog. Bahala na. Si Axia, ito ang naipon ni nanay sa loob ng maraming taon sa pagtitipid. Pati na rin ang kinita ng kapatid mo sa part-time job niya, umabot ng 200,000 piso lahat. Sa'yo na lahat, ang perang ito. Hinihingi ko lang na umuwi ka paminsan-minsan para bisitahin si nanay, o kaya pwede ba? Ikaw ang nag-ipon? Humihingi ako ng sandaling pahinga. Halika, halika. Nandito ang taong walang utang na loob. Ilantad siya, ilantad siya. Miss Shen, bakit mo naman ginaganyan ang nanay mo? Sinuyod ko na ang napakalawak na lugar para lang makahanap ng isang handang magbigay ng 20,000 dote. Pero sinira mo pa. Tingnan mo, papatayin kita. Miss Shen, bilang isang anak, wala ka bang nikatiting na pagsisisi? Ano sa tingin mo? Pinapalaki kita ng mahigit 20 taon para lang maibenta ka ng mahal. Miss Shen, hindi mo ba naiisip na lumalabag ka sa pagiging masunuring anak? Ngayon dito ko nasasabihin, huwag mong isiping gagamitin mo ang 20,000 para lang palayasin ako. Siguradong babalik pa ako para hanapin ka. Huwag kang matakot. Pangulo, ayon sa iyong utos, ang grupo ng mga reporter na ito at ang kumpanyang kinabibilangan niya, lahat ay naitala. Ang unang mahalagang prinsipyo ng balita ay ang paghahanap ng katotohanan. Ngayon, walang pahintulot. Itinulak ninyo ang aking tao sa ganitong kalagayan. Ang utang na ito, itatala ko, kalihim Kim. Ang grupong ito na pumalibot kay Shen Jiansha ngayon, isa-isa. Ayaw kong makita silang magtrabaho sa industriya ng pamamahayag. At ang programang ito, pakiramdam ko ay hindi na kailangan pang ipagpatuloy. Masusunod. Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan? Ginagamit ang kapangyarihan? Kalihim Kim. Narito. Ang taong ito, bigyan mo ako ng pang-industriyang ban order. Wala ni isang kumpanya ang papayagang kunin siya. Mula sa hilaga ng Xiaoshan hanggang sa timog ng Jiangshui, gusto kong siya ay hindi makahanap ng trabaho. Ito ang kapalaran ng sinumang mang-api sa aking si Ji Yanzhou. Yan ang paggamit ng kapangyarihan. Hintay mo ako. Huwag kang umalis. Sige. Kukunin ko lang sa'yo ang tuwalya para ipunas sa mukha mo. Ayaw ko ng tuwalya. Gusto ko ikaw lang ang kasama ko. Mukhang ganap mo nang nauunawaan ang misyon ng asawa ng CEO. Ano? Ang iutos ang gusto sa CEO at utusan siya. Di huwag kang sumunod. Ay, masarap sa akin yan. Teka, bakit ka pala narito ngayon?
Napanood ko ang live stream. Sa pagbabanta mo sa mga reporter na iyon, hindi kaya sila ang gagawa ng chismis tungkol sa'yo? Masyado mong minamaliit ang asawa mo. Gusto kong ipaalam sa kanila na ang umapi sa babae ni Ji Yanzhou ay tiyak na matatapos ng masama. Dati akala ko, hindi ako mahal ng nanay ko. Dahil hindi ako sapat. Kaya pinilit kong gawin ang lahat ng gawaing bahay, pinilit kong kumita para sa pamilya, at pinilit kong maging numero 1 sa mga pagsusulit. Ngayon lang, nang makilala kita ko lang nalaman na ang tunay na pagmamahal pala ay hindi kailangan ng kapalit. Mula ngayon, tanggapin mo na lang ang lahat ng kabutihan ko sa'yo. Huwag mo nang isipin na may kapalit yan. Naintindihan mo? Gutong-guto ka ba? Binilhan kita ng paborito mong cupcake. Sige. Matamis ba? Parang matamis naman ah. Dahil nakakain na ako ng mas matamis pa rito. Ano naman iyon? Ngayon alam mo na? Kung gayon, dapat ka lang kumain ng kaunti. Kung hindi, baka magkaroon ka ng bulok ng ngipin. Mamatay sa ilalim ng peony, maging isang multo, ngunit marilag pa rin. Ano ang bulok ng ipin? Hindi pa namin nakakain ng cake. Saktong-sakto ang dating ninyo. Abala ako sa paghahanap sa inyo. Kakaiba, itong pasaway na ito, bakit parang nagbago ng gusto? Ate, ikaw ngayon ay isang pampublikong personalidad. Hindi naman siguro mahal ang 1 milyong piso para sa kapayapaan, di ba? Wala akong ibibigay ni 1 sentimo. Kung gayon, huwag mong sisihin ang iyong kapatid. Hindi na kita binalaan. Hali kayo, tingnan ninyo. Ito ang taga-disenyo na walang utang na loob na tumalikod sa kanyang ina. Ang mga chismis nitong mga nakaraang araw, sigurado akong narinig ninyo na. Ako, si Shen Jiangxia, ay formal na nililinaw. Ang aking ina, at ang sinabi ng aking kapatid, ay pawang kasinungalingan. Ito ang aking talaan ng part-time na trabaho sa loob ng maraming taon, at ang mga talaan ng paglilipat ng pera sa aking pamilya, at mayroon din itong sertipiko ng allergy sa seafood na ibinigay ng ospital. Bawat transaksyon ay mapapatunayan. Naniniwala ako, ang katarungan ay nasa puso ng bawat isa. Napanood ko ang palabas na iyon. Ang matandang babae ay nagdala ng seafood congee sa kanyang anak at sinabi pa na paborito ito ng kanyang anak. Kung mahal niya talaga ang kanyang anak, bakit hindi niya alam na allergic ang kanyang anak sa seafood? Hindi nakakagulat na ang mag-ina ay mukhang malusog? Hindi sila mukhang dumaan sa hirap. Pero itong batang babae ay mukhang mahina. Pagsasamantala sa anak para sa anak na lalaki, nang magtagumpay ang anak na babae, gumawa na naman sila ng gulo. Ang kakapal ng mukha nila. Umalis na tayo, bilis! Darating na ang modelong inilaan para sa iyo sa Fashion Week. Dadalhin kita para tingnan. Yanzhou, matagal nang hindi nagkita. Magkakilala kayo? Mga kaklase dati. Hindi kami close. Hindi close. Ang iyong sakit. Ipakilala kita. Siya ang isa sa mga unang designer ng G Group at ang magiging asawa ng presidente. Shen Jiangxia. Ano ang sinabi mo? Tawag mula sa katuwang. Sasagutin ko lang. Sige. Ganyan ka rin tumingin sa akin dati. Alam mo rin na dati iyon. Si Binibining Wen ay isang mahusay na estudyante na nag-aral sa ibang bansa.
Hindi na siguro kailangan ipaliwanag ang ibig sabihin ng salitang dati, di ba? Ang dati ay nakaraan. Kapag nakaraan, lahat ay alaala na lang. Huwag nang balikan ang nakaraan. Hindi ako naniniwala na tuluyan mo na akong nakalimutan. Ako, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero noon kasi, Hindi na ako galit sa'yo. hindi ka na talaga galit sa akin? Ang pagdaramdam ay kailangan ng pagpapahalaga. Wala akong anumang pakiramdam para sa'yo. Pupunta lang ako sa banyo. Siya. Ang bagay na ito, sa tingin ko ay hindi na dapat itago sa'yo. Sa totoo lang? Hello? Sige, paparating na ako. Siya. May bigla akong meeting na kailangan puntahan. Pupunta muna ako sa Chengxi. Sige, bilisan mo. Binibining Shen. May oras ka ba? Binibining Wen. Binibining Shen, pasensya na. Bigla kitang ipinatawag para pag-usapan ng makeup at damit. Ayos lang. May oras naman ako. Wow, binibining Wen. Ikaw na kasing ganda mo. Marami sigurong nanliligaw, no? Oo, marami nga. Sayang lang. Ang puso ko ay para lang sa aking unang pag-ibig. Kung gayon ang iyong unang pag-ibig, ay sigurado isang napakabuting tao. Tama ka. Naalala ko minsan na sugatan ako. Natakot akong magkapeklat upang ipagdasal ang aking paggaling. Nag-donate siya kung saan-saan at nagbigay pa ng tulong sa mga estudyanteng hindi kayang magbayad ng matrikula. Mukhang napakabait nga ng unang pag-ibig ni Binibining Wen. Napakabuti talaga. Kalaunan, na-aksidente kami. Upang iligtas ako. Nagkaroon pa siya ng sikwela. Mahal na mahal ka niya talaga, no? Magkasama pa rin ba kayo ngayon? Inagaw siya ng ibang babae. Ganun pala. Naniniwala ako, Binibining Wen. Darating ang panahon na makikita mo ang iyong sariling kaligayahan. Pero, gusto ko lang ang lalaking ito, paano? Sige na, huwag na nating pag-usapan yan. Ikaw naman, Binibining Shen. Kayo ni Yanzhou, kailan kayo magpapakasal? Kakaumpisa pa lang namin maging magkasama. Hindi pa kami nagmamadali. Mukhang wala nga siyang alam. Mas madali pala, mukhang hindi pa alam ni Binibining Shen ang alitan sa loob ng pamilyang G. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ilang buwan na ang nakakaraan sinabi ni matandang Ginoong G na kung sinong apo ang unang magpakasal, sa kanya ibibigay ang hawak niyang shares. Si Yanzhou lang ang makakakuha ng mga shares na ito upang maging matatag ang kanyang posisyon bilang presidente. O Ginang Shen, hindi ko sinasabing kasama mo si Yanzhou para lang sa shares. Total, pinagaling mo ang sakit niya. Dapat mas pahalagahan kanya kaysa kanino man, di ba? Anong sakit? Hindi mo alam? Basta mahawakan ni Yanzhou ang isang babae, mahilo siya. May clearing magiging itim at puti ang kanyang paningin. Ngunit, hindi nangyari iyon nang mahawakan niya ako. Para ipanalangin ako, nag-donate siya kung saan-saan at sinuportahan din niya ang isang grupo ng mga estudyanteng walang pambayad sa tuition. Ang lahat ba ng nakuha ko ay dahil sa iyo? Tama, dahil sa akin. Noong lumabas ako ng bansa, labis na nalungkot si Yanzhou at nagkaroon siya ng sikwela at ang pagdating mo ay siya namang pumuno sa kakulangang iyon. Ganoon pala. Napakabobo ko. Huwag kang makinig kay Wen Nanzi. Tapos na ang lahat ng iyon. Tapos? Bakit sa buong relasyon natin, laging may halong nakaraang ikaw at si Wen Nanshi? Ang simula ng pag-ibig ko sa iyo ay dahil ipapanalangin mo siya. Gusto mo akong pakasalan dahil kaya kitang gamutin mula sa kanya at sa mga naiwan nitong sakit. Kahit ang mga masakit na katotohanan ito, sa kanya ako pa narinig at nalaman. Pero, ito naman, ang ating relasyon. Oh, ito ang ating relasyon. Ikaw ang kasama ko sa paglalakbay na ito. Ikaw.
Ang landas na tinahak natin ay dahil kay Wen Nanzi, pagkatapos niyang iwan ka, ang maling daan na tinahak mo. Bumalik na siya ngayon. Panahon na rin upang ituwid ang mga pagkakamaling ito. Hindi. Huwag mo akong sundan. Ayokong makita ka. Hello. Shaxia, nakikiusap ako sa iyo. Shaxia, naaksidente ang kapatid mo. Naghihintay ng salin ng dugo. Ang dugo mo lang, ang kapareho ng sa kanya. Ipadala mo sa akin ang address ng ospital. Hindi ba't pupunta ako sa ospital? Bakit ako narito? Pinahid ang pampatulog? Tinalian ng lubid? Kaya narito ka. Hindi ka ba na aksidente? Kung ano lang ang inimbento ni Mama. Talagang naniwala ka. Bakit mo ako itinali rito? Sabihin mo, saan tayo magsisimula? Mas maganda? Paalala mula kay Miss Wen. Ang ate ko simula bata pa ay sanay na sa pagpapalo ni Mama. Sampalin ang kanyang mukha, tusukin ang kanyang kamay. Para sa kanya ang mga ito ay normal na bagay lang. Talaga? Kung gayon, alisin na natin ang mga pampagana. Dumiretso na tayo sa pangunahing pagkain. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Anong gagawin mo? Tigilan nyo yan. Ano man ang kailangan mo, ako ang puntiryahin mo. Hindi ba dapat ako ang pinaka-nakakapot mong tao? Kamuhian ka. Hindi, mahal kita. Kapag nawala na si Shen Jiangxia, babalik ka sa akin, tama ba? Kung ibababa mo lang ang kutsilyo, babago ang lahat tulad ng dati. Ang pitaka ko, naglalaman pa rin ang larawan mo. Ang ikaw sa aking alaala, palaging ang mabait na babae. Kung ayaw mong maniwala, buksan mo at tingnan. Paano mo nalaman na nandito ako? Hindi kita makontakt, kaya sinundan ko ang signal ng telepono mo. Shen Jiangxia, pakinggan mo ako. Mahal kita kaya gusto kitang pakasalan, hindi dahil gusto ko ang shares. At lalong hindi para gamitin ka sa pagpapagaling. Patawad. Hindi ko dapat pinagkamalan ka. Ang mga salitang paghingi ng tawad, iparinig mo kay kamatayan. Ji Yanzhao. Ji Yanzhao. Ji Yanzhao. Ji Yanzhao. Presidente, naayos na po lahat? Maliban sa nangyari kay Shen Tianzi, na naaksidente habang tumatakas, ang lahat, kasama si Wen Nanzi, ay naibigay na sa pulisya. At si Ji Jiangxia? Bakit siya nawawala? Ito po. Presidente, bumisita po ang matandang Ginoo kahapon at may sinabi siyang hindi maganda kay Shen Xiaojie. Ano? Ji Jiangxia. Ji Jiangxia. Ji Jiangxia. Presidente, ang sakit po ninyo. Ji Jiangxia. Ji Jiangxia. Kung hindi mo na ako mahal, ipagpatuloy mo lang ang pagtakas. Ji Yanzhao. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang asido. Ingat ka. Baliw ka ba? Secretary Kim,
Dalhin mo siya agad sa emergency room. Teka lang. Ang tubig na ito, parang matamis. Dalaga, pumasa ka sa pagsubok ko. Simula ngayon, hindi na ako hahadlang sa inyo ni Yan Zhao. Lolo? Natakot mo siya, alam mo ba? Hindi ka marunong magpahalaga sa kabutihan. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo pa malalaman kung gaano kakamahal ng dalagang ito. Mabuti na lang at peke, wag mo nang gawin yan ulit. Naiintindihan mo ba? Sinasabi mo pa sa akin. Ikaw din naman. Teka lang, Bakit? paano kung gumaling ka at tumakbo ka ulit? Ay, hindi mangyayari iyan. Hindi. Dapat pakasalan kita agad. Pero hindi ka pa ganap na gumaling. Hindi tayo makakapunta sa Civil Affairs Bureau. Hindi mo naman siguro pwedeng ilipat ang Civil Affairs Bureau sa ospital, di ba? Yan ay hindi masamang ideya. Secretary Kim. Sir. Ilipat mo ang Civil Affairs Bureau dito. Sige po.